Nangyari ito sa tatay ko noong taglamig ng 2007 at hanggang ngayon, iniwasan pa rin niyang pag-usapan ito. Para bang kung babalikan niya ang gabing yon, bibigyan niya ng kapangyarihan ang nangyari. Trabaho niya noon ang maging security guard sa isang lumang sentral ng telepono na matagal nang isinara, nakatayo sa isang halos limot na kalsada sa kanayunan na Minas Gerais. Isang lumang gusali yon, itinayo pa noong dekada 80, na dating nagsilbing sentro ng komunikasyon sa bayan. Pero dahil sa pag-osbong ng teknolohiya at pagdating ng fiber optic, anti-unti itong nilisan, at tanging isang night shift lang ng pagbabantay ang natira, para maiwasan ang pagnanakaw ng kabel at mga pananalakay, lalo na't mataas ang halaga ng tanso noon. Ang tatay ko ay isang taong punong-puno ng lohika. Isa siya sa mga taong tatawa lang kapag may nagkukuwento tungkol sa multo o kababalaghan. Madalas niyang sabihin, kung hindi mo kayang sukatin, makita o hawakan, hindi totoo yan. Ganoon siya mamuhay, praktikal, diretso, at makatuwiran. Pero nung gabing yon, may nabasag sa loob niya. Isang bagay na kahit ilang taon ng katahimikan, hindi pa rin mabura sa mga mata niya. At nagsimula ang lahat sa isang gabing tulad ng dati, tahimik, may mainit na cup, at ang mahinang ugong ng mga lumang kagamitan. Walang palatandaan na yon na pala ang huling beses na sasagot siya sa telepono ng walang takot. Mga bandang 2:45 na madaling araw nang biglang masira ang ganap na katahimikan sa sentral ng telepono dahil sa biglaang pagtunog ng landline. Ang mga linya doon ay nakaset lang para tumanggap ng tawag mula sa loob ng kumpanya, at bukod pa rito, sa oras na yon ng gabi, lahat na ibang linya ay dapat naka-off na, kaya imposible na makatanggap ng tawag mula sa labas. Isang bagay na labis na ikinagulat ng tatay ko. Kahit sa kakaibang sitwasyong yon, nagpasya siyang sagutin ang tawag. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono, halo ang pagkamausisa at bahagyang kilabot sa likod. Sa kabilang linya, imbes na malinaw na boses o karaniwang ingay, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Ang boses ay mahinang bulong, para bang tinatago ng taong nagsasalita ang sarili sa mga anino ng linya. Hirap siyang makuha ang mga salita, pero isang pangungusap ang malinaw na tumimo sa kanya, nakakatakot. May tao dito, pero hindi tao. Biglang nanlamig ang dugo ng tatay ko. Ang simpleng pagtunog ng telepono, sa linya na dapat patay na sa oras na iyon, na may boses na ganoon kalito at nakakatakot, ay tuluyang nagbago sa pakiramdam ng gabing iyon. Parang may isang bagay na di nakikita, isang nilalang nawala sa katwiran, ang sumalakay sa ligtas at tahimik na lugar. Sinubukan niyang sumagot, itanong kung sino ang nasa kabilang linya, pero agad na naputol ang tawag. Naiwan lang ang katahimikan at isang mabigat na pakiramdam na nanatili sa sentral ng telepono na matagal na panahon. Nagsimula iyon ng isang gabi na hindi na malilimutan, na may kakaibang presensya at misteryong hanggang gayon ay walang makapaliwanag. Pagkatapos ng biglaang pagtunog ng telepono at na nakakakilabot na boses sa kabilang linya, pinutol ng tatay ko ang tawag na akala niya ay isang pangit na biro lamang. Sino ba naman ang gagawa ng ganoong kakaibang kalokohan sa gitna ng madaling araw? Ngunit agad na napansin niya ang digital na panel ng sentral. Ang numerong lumabas doon ay walang saysay. Sa kanyang pagkagulat at lumalalang kaba, ang numerong John ay tumutugma sa isang lumang sanggay ng kumpanya, isang gusaling matagal nang iniwan at isinlyo ng higit 3 taon na ang nakalipas. Walang nagtatrabaho doon, walang pinapayagang pumasok, at ang buong istruktura ay natabunan na alikabok at katahimikan, tila nakalimutan na ng panahon. Ang kakaibang impormasyong John ay nagodyok ng kanyang pagkamausisa, at marahil pati ng isang katigasan ng ulo na lagi niyang taglay. Kaya nagdesisyon siyang gawin ang iniwasan na marami, tawagan muli ang multong numerong John. Kinuha niya ang telepono, maingat na pindutin ang mga numero at naghintay. Matagal niyang narinig ang tunog ng pagtunog ng tawag sa kabilang dulo, walang sagot, paulit-ulit na tunog na nagsasabi ng kawalan sa kabilang linya. Biglang lumipat ang tawag sa voicemail, isang karaniwang recording na sa normal na sitwasyon ay walang dapat ikabahala. Ngunit ang narinig niya sa mensaheng John, ang totoong nagpatingin ng dugo sa kanyang ugat at nagpatakbo ng puso niya na parang hindi pa nangyari dati. Ang boses mula sa voicemail ay hindi ganap na tao. Isang halo ng distorted na tunog, isang metalikong bulong na magaspang, para bang may isang nilalang, o marahil isang tao, na sinusubukang makipagkomunika, ngunit sa isang kakaibang paraan, halos alien. Nanahimik siya, nakikinig sa nakakagambalang recording, hindi maintindihan kung ito ba ay technical na error, kakaibang interference, o isang mas malala pa. Mula sa sandaling John, naisip ng tatay ko na hindi ito basta biro lang. Ito ang simula ng isang bagay na ganap na hindi normal. Isang misteryo na tila gustong hilahin siya papasok sa isang kwentong hindi dapat narinig ng sino man. Nang marinig ng tatay ko ang recording sa voicemail, isang kilabot ang dumaloy sa kanyang gulugot.
Ang nagsimula bilang kakaibang ingay ay mabilis na naging mas nakakakilabot. Una, narinig niya ang mabigat, mabagal, at hindi pantay na paghinga, parang may taong naghihirap, pilit humihinga sa gitna ng desperasyon. Ang paghinga ay sobrang totoo na parang pinupuno nito ang katahimikan sa kwarto, dala ang bigat na halos mahawakan. Kasunod nito, may lumabas na tunog na mas nakakagambala pa, isang paulit-ulit na pagkaskas, tulad ng kuko na desperadong kinukusko sa luma at sirang kahoy. Ang tunog na iyon ay nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapakita ng imahe ng isang taong sinusubukang makalabas mula sa isang invisible na kulungan, nakakulong sa madilim at masikip na lugar. At pagkatapos, ang boses. Isang babaeng boses, puno ng takot at pangangailangan, na paulit-ulit na inulit ang isang pangungusap na parang babala o hiling na may desperadong tono. Huwag mo isara, nakikinig siya kapag isinara mo. Bawat salita ay binikas ng may takot, na parang ang nagsasalita ay binabantayan, natatakot sa katahimikan, sa pagtatapos ng komunikasyon, na ang mismong pagputol ng tawag ay maaring magdulot ng isang kakilakilabot na pangyayari. Ngunit ang pinakakakaiba at nakakagulat sa lahat ay hindi lang ang mensahe, kundi ang boses na yon ay napakakilala para sa tatay ko. Isang malalim at masakit na pakiramdam ang bumalot sa kanya nang makilala niya ang tinig, ang paraan ng pagsasalita, ang accent ng babaeng yon. Halos kapareho ito ng boses ng kapatid niyang babae, na namatay sa isang trahedya ng sunog noong 1979. Sa loob ng maraming taon, ang pagkawala na yon ay isang sugat sa kanyang alaala, at ang marinig ang boses na yon sa recording, sa isang lugar na hindi inaasahan, ay nagdala ng halo-halong pagdududa, kalungkutan, at isang hindi may paliwanag na takot. Paano ito nangyari? Baka isang pagkakatulad lang. O may mas madilim at hindi may paliwanag sa likod ng mensaheng John. Binuksan ng recording na yon ang pinto sa isang misteryo na lampas sa pangunawa ng lohika. Isang komunikasyon na tila tumatawid sa hangganan ng buhay at kamatayan, na may dalang mga lihim na hindi pa nalalaman. Kinabukasan na nakakakilabot na gabing yon, nagpasya ang tatay ko na kailangan niyang ibahagi ang nangyari. Bagamat may bigat pa rin sa puso, inilahad niya ang buong kuwento sa technical team ng kumpanya, umaasang makakakuha na makatwirang paliwanag o kahit kaunting tulong para maintindihan ang misteryo. Isa sa mga engineer, na halatang may pag-alinlangan, ang nag-check ng mga datos ng tawag direkta sa sistema ng Central. Mabilis niyang hinanap ang mga record na nagpapakita ng pinagmulan na misteryosong tawag. Sa gulat ng lahat, at marahil may bahid ng takot, kinumpirma ng datos ang nakita ng tatay ko sa screen ng Central. Ang tawag ay galing talaga sa lumang sanggay ng kumpanya, yung gusali na matagal nang iniwan at isinlyo. Nagbago agad ang atmosfera sa silid. Nanahimik ang lahat habang sinusubukan nilang maintindihan ang impormasyong halos di kapani-paniwala. Pero ang talagang nagpasindak sa lahat, at naging dahilan para manahimik ang pinakaskeptikal na engineer, ay ang detalye na lumabas pagkatapos nito. Ang linya ng telepono ng lumang sanggay ay physically nahiwa mula sa network simula pa noong 2005. May malinaw na tala nito sa technical files. Walang kuryente, walang aktibong koneksyon ng telepono o internet sa gusaling yon na halos 2 dekada. Parang ang tawag ay galing sa isang lugar na patay na sa mapa ng telekomunikasyon, isang espasyong limot at wala ng komunikasyon. Pinalalim nito ang misteryo at ang pangamba. Kung wala ng anuman doon, paano nagmula ang tawag? Sino o ano ang gumagamit ng patay na linya para subukang makipag-ugnayan? Mula noon, nagkaroon ang kwento ng bagong bigat. Hindi na lang ito basta kakaibang karanasan, kundi isang palaisipan na sumasalungat sa lohika, agham, at pati sa konsepto ng posibo. Pagkatapos ng gabing yon na nagbago ng lahat, hindi na naging katulad ng dati ang tatay ko. Ang nakakatakot at hindi may paliwanag na karanasan ay nagiwan na malalim na marka, hindi lang sa kanyang isipan kundi pati sa kanyang kilos. Agad siyang humiling na ilipat sa ibang shift, malayo sa mga tahimik na gabi at mga linya ng telepono na para sa kanya ay nagdadala na ng di nakikitang panganib. Matindi at tiyak niyang sinabi na hindi na siya sasagot ng tawag sa kalagitnaan ng gabi. Para sa kanya, ang mga oras na iyon ay naging simbolo ng takot, ng isang presensyang tila nagbabantay sa dilim, handang muling magpakita anumang sandali. Sa mga sumunod na araw, may mas kakaibang nangyari, ang misteryosong recording, ang nakakakilabot na mensahe sa voicemail, ay bigla na lang nawala sa sistema ng Central. Parang may isang tao o isang bagay na nagtanggal ng lahat ng ebidensya na nakakabagabag na kontak na iyon. Iwasan ng mga katrabaho ang pag-usapan ang bagay na iyon. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid, na parang isang lihim na ipinagbabawal, itinapon sa limot. Ngunit kahit lumipas ang panahon, nananatili pa rin ang epekto ng gabing yon sa puso ng tatay ko. Minsan, nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi,
palaging eksaktong alas 2:45, ang oras na nagsimula ang lahat. Sinasabi niya na, sa mga sandaling yon, naririnig niyang tumutunog ang telepono, kahit alam niyang wala ng aktibong linya sa bahay, at wala ng dahilan para mangyari yon. Parang ang misteryo, ang dinakikitang presensya, ay naroon pa rin, naghihintay, nagmamasid. Isang bagay na ayaw limutin, na pilit mag-iwan na marka, kahit sa paglipas ng panahon. Simula noon, namumuhay ang tatay ko kasama ang tahimik na takot na iyon. Isang palaging babala na hindi lahat ay nasa ilalim ng ating kontrol, at may mga puwersa, o mga nilalang, na lumalampas sa anumang makatwirang paliwanag.